is now and forever. From the rising of the sun to the praise princess, the name of the Lord is to be praised. The Lord exalted over all the nations, His glory above the heavens. Who is like the Lord our God, the one who sits enthroned on high, who stoops down on the heavens and the earth. He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He sets with the princess of their people. He settles the barren woman in a row as a happy mother of children. Praise the Lord. Let's sing the song of praise. Holy, holy, holy. Ako Diyos ang aming nalamitan, agyaman kami umapo, tayo ka na kami manatibong daway, na mayan na ilayaw, itinasangko na kalay. Agyaman kami umapo, kadamitiin paay mo ka na kami, na blessings, itinatawa-tawa. Kaya ang bumi, masika, ikatunayan mo niyang itangdanan, kaya makitutulog ka na kami, na yaman na ramitin. Bless mo ako, di mahihinay ka ng isa mo. Kasi kami rin yan isudan, at maliit na sa ipit-kami, tinatawa-tawa, panagigyan. Bless mo ba? Nagigagap sa tumi, na nagiging problema. Nawalan niya, nagiging babayan din Kristo, na magiging. Good morning po.
po sa ating lahat. And welcome po tayo muli sa ating pananabahan sa linggong ito sa ating CWA Sunday. And so pinangunahan po tayo ngayon ng ating mga ina ng ating iglesia, ang CWA. So, i-welcome at patilin nga natin ang bawat isa. Tumayo po tayo lahat. At as we sing the song, there is a welcome here. Welcome din po natin ang ating mga kapatid na galing sa UCCB Burgos. Nandun po sila. Welcome po. And of course, welcome din po sa family ni Pastor. Nandito rin po sila. Sa family ni Pastor nandun po. And of course, welcome din po sa mga anak ni Mr. and Mrs. Ray and Melda Eden. Nakita ko kanina na magpasok sila. Welcome po. Ayan, so, pakinggan naman natin ang updates mula sa ating BCS 2024. Morning po sa ating lahat. So kami po ay masaya, so blessed na i-update kayo sa naganap na Venetian Church School 2024 dito po last July 9, 10, 11 dito sa UCCP Alicia. Mayroon pong 60 plus, hindi po nagkamali, 63 na children na umattend dito sa ating BCS from different barangays of Magsaysay, Caloocan, Pulitan, San Antonio, some part of Ilog, and Tagupan, at meron din po tayong mga Bagnos, galing sa Bagnos. So, dyan po galing ang ating mga attendees. So, napakasaya po na natapos ito last July 11. Nag-culminating po kami after our lecture ng third day. Gusto rin po namin magpasalamat sa lahat po ng tumulong sa atin, sa mga nagbigay ng cash, sharing kind, Mr. and Mrs. Eugenio Mercios and family, Mrs. Pilipas Parongan, Mrs. Feli Colentino, Buwan family, especially Ramses and Justin. And thank you also sa support from our 29 facilitators, assistance from different CROs, BCE Council. So, thank you po, at dahil sa inyong lahat, naging matagumpay po ang nagawa nating Vacation Church School 2024. So, dalangin po namin na sa susunod po, mas marami pa pong tutulong at mas marami pa pong support mula sa inyong lahat. So, thank you for all the prayers. Thank you sa mga tumulong.
hanggang sa preparation, sa lecture, sa pag-prepare ng mga snacks, sa paghatid, pagsundo sa mga bata, sa mga, ano po, nagpakanta. Yan. So, thank you all. We would like also to have this opportunity to recognize ang mga tao po na tumulong at nasa likod ng success ng ating BCS. So, gusto po namin ibigay ang token sa mga facilitators natin, sa mga tumulong, sa lahat ng tao tumulong from different CROs, BCE, Council. So, basa ko po ang naman ng ating certificate. United Church of Christ in the Philippines, Local Church of Alicia, Magsaysay Alicia Isabela. Certificate of recognition is awarded to in grateful appreciation for his valuable service as facilitator and working staff of BCS 2024 held on July 8 to 11, 2024. Event is 14th day of July 2024 at UCCP Alicia, Magsaysay Alicia Isabela. Signed by our UCCP Alicia Chairperson, Sir Calasan Mati Salcedo, our Administrative Pastor, Reverend Laura B. Burugana. And a t-shirt token for them. Sige po, pag natawag po kayo, please come front. Mag-stay lang po dito for the picture taking. So, certificate of recognition is awarded to Jerry Salvador. Micaela Buwan.
Okay, so yours truly at Ma'am Isa and Sir Matt Calasan Salcedo. So lahat po, mga nandito sa harap, sila po ang mga tumulong, nag-facilitate, nagturo, nag-drive, nag-attend, nagsundo, nag-prepare na ating BCS. So palakpakan po natin. And thank you all for all your support. Lalo na rin po sa mga nag-invite. Ayan po, sa susunod, mas marami pa po sana ang ma-invite natin. And congratulations, UCCP Alicia. Ayan. Salamat po. May announcement po tayo para po sa ating mga Board of Trustees. Magmi-meeting po ang Board of Trustees just after our worship service. Lunch will be served po. So, muli, kahilingan po ng ating chairman, mag-meeting po ang Board of Trustees pagkatapos po ng ating worship. Pagkain po natin ang mga may kaarawan sa lingkod ito. Emily Labia, Ma'am Florinda Alejandro, Jan Angel Otanya, and of course, today birthday din po ni Ate Janine, yung anak ni Pastor. Venus Apolonio, RJ Magalo, Jeremy I. De Guzman, Redison Baisa, Julius Salazar, Reynalyn J. Chiapo, Juan Carlos Salcedo, John Ray Iben, Julia Marta Padlina, James Mark Lloyd Apalya, and PJ Sabili. Awitan po natin sila ng ating tulong. Maligayang pananambahan po sa ating lahat sa likod. Psalm 139, verse 22 to 24, it says, Search me, O God, and know my heart today. Search me and try me, and see if there is wicked ways in me, and lead me in a way everlasting. Amen. I
with a heart of gratitude and thanksgiving. We thank you for the gift of life, sa pagpapatawad mo sa amin, sa napakarami naming kasalanan sa iyo. Sa mga kakulangan namin, Panginoon, na patuloy mong pinapaalala sa amin upang tuluyang luminis ang aming mga puso, upang tuluyang luminis, Panginoon, ang laman nito at makapagpatuloy na magsilbi sa iyo. Thank you, Lord, for the many blessings and opportunities that come each of our ways, O Lord God, each day. Lord, we pray for your abundant blessings to flow into our lives. Lalo-lalo na po, Panginoon, yung may mga kahilingan sa iyo na nasa harapan ngayon. At nagpapatuloy na inaali ang kanilang buhay sa kalagitnaan ng napakaraming mga pinaalalahanin. Gawin na dyan, Panginoon, upang kami ay dalhin sa pagsamba, upang kami ay bigyan ng mga panibagong blessings sa buhay niyo. Panginoon, inaangkin namin na ikaw po yung magbibigay sa buhay namin to flow into our lives today, and we pray for prosperity, success, and favor in all areas of our lives. We seek to fulfill your purpose and bring glory to your name, Panginoon. We pray for the love and fulfilling relationships, Panginoon, sa bahay namin, Lord God, sa lahat ng pamilya, those we have already known, Panginoon, at sa makikilala pa rin namin. May we be the guide, Panginoon, kami yung mga kamay mo. By your love and grace, and we spread that love wherever we go, Lord Jesus, pamamagitan ng buhay. Aming mga kapatid na gaya nito, Panginoon, we ask for protection and guidance throughout this day, sa susunod mga panahon pa, knowing that with your divine intervention, we are safe and secure, Panginoon, lalo na yung may mga kahilingan special para sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay, trabaho, Panginoon, sa kanilang buhay, komunidad, Lord Jesus. Be our shield and protector from all harm and danger. We pray, Lord God, for right choices and decisions, Panginoon, lalo-lalo na sa aming mga leaders, Lord God, throughout the day. May your Holy Spirit be with us. Your loving guidance, Panginoon, ang lahat ng mga clergy, ang lahat ng mga Kristiyano sumasamba sa mga oras na ito, ikaw po'y magbibigay ng kalakasan. Sa lahat ng may mga kaarawan ngayon, sa susunod na mga araw pa, Panginoon, hayaan mo kanilang maabot, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-amin mo sa kanila. Their hopes and dreams, Panginoon, ang kanilang mga panalangin, ang manaming sa langit, at lahat ng mga may sakit o magpapagaling. We declare healing, Panginoon, and you will use the hands of my brothers and sisters here, O Lord God, to be the healing hands of their families, O Lord God. And we thank you for that, O Lord God. Every churches, Panginoon, every relationship, O Lord God, tinataas namin sila sa iyo. Your healing grace be with our brothers and sisters, loved ones who are suffering, Lord God. Lord, we are not worthy doon sa mga blessings mo, but you gave us Jesus Christ that makes us worthy. His blood, O Lord God, na bumuhos sa aming mga puso upang sa gayon, Panginoon, ay maging kalakasan namin. Worthy by the shedding of your blood on the cross of Calvary. Bless us, O Lord God, Father in heaven, mula dito sa harapan hanggang doon sa likod, Panginoon. Hayaan mong madama nila ang dakila mong presensya sa pamamagitan ng your Holy Spirit. Be blessed. Have favor in the eyes of God. Use si Alicia. In Jesus' mighty name, amen and amen. So
Then all the people went back to their homes. These are the words of the Lord. The second reading is found in the book of Ephesians, chapter 1, verses 3 to 14. And it states, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessings in heavenly places, just as He chose us in Christ before the foundation of the world, to be holy and blameless before Him in love. He esteemed us for adoption as His children through Jesus Christ, according to the good pleasure of His will, to the praise of His glorious grace that He freely bestowed on us in the beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses,
Tuloy tayo lahat para sa pagbasa ng mula sa Marcos 6 verse 14 to 20. Nakarating kay Haring Herodas ang balita tungkol kay Jesus sapagkat nakilala na siya ng maraming tao. May mga nag-aakala na si Juan na taga-bautismo ay muling nabuhay, kaya si Jesus ay nakagawa ng mga himala. Ngunit mayroon din nagsasabi na siya ay si Propeta Elias, at may iba pang nagsasabi siya ay isang propeta tulad ng mga propeta noong unang panahon. Ganito'y marinig ni Herodes, sinabi niya, siya ay si Juan na aking pinapugutan ng ulo, muli siyang nabuhay. Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes, bagamat ito ay asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas, nakasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito, si Herodes ay nag-ingin ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa, sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Tinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal, at sinisikap niyang huwag itong makahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, kahit lagi siyang nagabagabag sa mga sinasabi nito. Subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng malaking salo-salo, inanayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga puno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nang pumasok ang anak ng babae ni Herodias at nagsayaw, labis na siyahan si Herodes at ang panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako na niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ay hihingin. Kaya't lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano po ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan na tagapag-bautismo, sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi, ang nais ko'y ibigay ninyo sa akin ngayon ang ulo ni Juan na taga-bautismo na nakalagay sa isang pinggan. Labis na nalungkot ang hari, subalit sa kanyang sumbang narinig ang mga panauhin. Hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niya pinutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod niya ang kawal at pinapugutan niya ng ulo ni si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman yon ang dalaga sa kanyang ina. Nang mabalita nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Maupo na po tayo. Ito ay 8th Sunday after Pentecost. Ramdam niyo ba ang banal at Santo Espiritu sa paggabay niyo sa inyo sa isang buong linggo? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, nasa iyo rin siya. The Holy Spirit
is in you. Sabihin mo. Amen? Amen. O, yung mga hindi nagsalita ay sigurado nandyan ang banal at santong Espiritu. Na katulad ng pagsama niya ay Juan Bautismo sa panahon ng kanyang paglilingkod sa Diyos. At itong mga kanta ay sabi ko nga, "Oh Jesus, I have promised." Parang sinabi na ito ni Juan Bautismo, ni Juan Bautista, yung taga-bautismo. "Oh Jesus, I have promised to serve thee to the end." Talaga namang ito ay natupad sa kanya. At ganoon din sana naman ang matupad sa ating mga anak ng Diyos. Bagamat nagpapahiwatig ang kanyang pangalan na pagbabautismo ng mga tao, talaga naman kanyang ginawa ito. Ang buhay ni Juan Bautista sa mundo ay hindi lamang tungkol sa pagbabautismo. Ang buhay ni Juan ay pinakitaan ng pagtatalaga, pagsuko kay Jesucristo at sa kanyang kaharian. Ang tinig ni Juan ay nag-iisang tinig sa ilalim, sabi sa Juan, verse 1:23, itong 23, no? Habang pinapahayag niya ang pagdating ng Mesiyas sa isang bansa na desperadong nangangailangan ng isang nakapagligtas. Siya ang nagpasimula ng makabagong ebanghelista. Hindi siya nahihiyang ibahagi ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Siya ay isang lalaking puspos ng pananampalataya at huwaran para sa mga nagnanais magbahagi ng pananampalataya sa iba. Kung gusto natin ano kaya ang magiging ugali ko sana, o kalakasan ng aking puso, pwede natin maging example si John the Baptist. Napakaraming individual, mananampalataya man o hindi, ay nakakakilala kay John the Baptist. Siya ay isa sa mga pinakamahalaga, pinakakilalang tauhan sa Biblia. Sabihin mo sa katabi mo, kilala mo ba si John the Baptist? O amen, no? Habang kilala si Juan bilang ang taga-bautismo, ang totoo, siya ang unang propeta na tinawag ng Diyos after 400 years pagkatapos si Malakias. O ayan, baka magpa-trivia si Sir Alejandro. Sino ang yung prophet na tinawag after 400 years pagkatapos ni Malakias? Sino? John the Baptist. Tandaan niyo yan, no? Ang pagdating ni Juan Bautista ay inulaan ng isang propeta higit na 700 years bago maganap. Ganito ang sinisigaw ng isang tinig. Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas sa kanyang lakaran sa ilang. Tambakan ang mga lipis, patayin ang mga burol at bundok, pantayin ang bago-bagong daan, mahayag ang kaluwalhatian ni Yahweh at makikita ito ng lahat. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito mula sa Isaiah 40 verse 3-5. Ilarawan sa mga talatang ito ang plano ng Diyos. Nakalarawan dito yung kanyang plano na kanyang gagawin at si Juan ang kanyang pinili upang maging espesyal na kinatawan para ipahayag ang kanyang pagdating. No? Mahimala ang pagsilang ni Juan Bautista. Isinilang siya sa matatandang magulang na hindi na magkaroon ng anak. Tingnan niyo yan dun sa Lucas 1, verse 7. Ibinalita ni Angel Gabriel kay Zacarias, isang saserdote mula sa lahi ni Levi, na magkakaroon siya ng anak. Isang balita na hindi niya pinaniwalaan. Anong nangyari kay Zacarias? Nung hindi niya pinaniwalaan na magkakaanak siya, nangyari. Napipi, di ba? Hindi siya makapagsalita. No? Sabi nga ni Angel Gabriel sa kanya, siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inumin na kalalasin. Sa sinupupunan pa lamang ng kanyang ina, ay napuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya'y maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoon. Bago na siya sa Panginoon at taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama sa kanilang mga anak, panumbaliin ang mga suwail sa karunungan ng mga tuwid at gayon ipaghahanda siya ng isang bayan ng Panginoon. Totoo ang salita ng Panginoon, sinilang
si Juan sa pamamagitan ni Elizabeth na asawa niya sa Zacarias. Sa pagtutuli kay Juan, sinabi ni Zacarias na patungkol sa kanyang anak, ikaw anak ko ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan. May relasyon si Juan kay Jesus sapagkat magkamag-anak ang kanilang ina, o pwede rin trivia ito, no? Sa katotohanan, nang ibalita ni Angel Gabriel kay Maria na isisilang niya si Jesus, sinabi din ng anghel kay Maria ang tungkol kay Juan. Nang pinagbubuntis na ni Maria si Juan, dumalo siya kay Elizabeth, lumukso si Juan sa sinapupunan ng kanyang ina dahil sa tuwa nang marinig ang tinig ni Maria. Amen. Praise God. Tayo din sana lumulukso ang ating mga puso pag nakakarinig tayo ng mga sermon ng gagaling sa salita ng Diyos. Namuhay si Juan sa bulbundong bahagi ng Judea sa pagitan ng Jerusalem at ang Dead Sea. Nagsuot siya ng damit na yari sa kalikibo ng kamelyo na may sinturon na yari sa kanan. At tipikal na kasuotan ng isang propeta, simple ang kanyang pagkain. No? Sino nakakaalala sa kanyang pagkain? Locos and honey. No? Amen. Ako may premyo ka na alam. Sana wala kay Asek. Ng kanyang pansin na gawain ng kaharian na nakahanda sa kanya, doon nakatuto ang kanyang isip at puso. Naging popular ang ministeryo ni Juan gaya ng itinala sa Matthew 3, verse 5 to 6. Dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem. Marami nagpapabautisang sa kanya. Ang kahulugan ng bautismo ni Juan ay pag-amin at pagsisisi sa mga kasalanan. Kaya tatandaan natin, pagka tayo ni-rededicate o binautismohan o idinaton ito sa harapan, ito ay kahulugan ng pag-amin ng pagsisi sa mga kasalanan at pag-ako sa panibagong simbahan na inyong inaaaniban, lalo na doon sa mga bagong kasabi. Ang kahulugan ng bautismo ay pag-amin at pagsisisi. Ang pagsisisi kaugnay ng bautismo ni Juan na naglalayo din sa mga matuwid ang tingin sa sarili. Yung masyadong mataas ang tingin sa sarili. Palayo sa tubig dahil hindi nila itinuturing ang kanilang mga sarili na makasalanan. Kasi maraming mga righteous noon, yung ating mga tagapagturo ng banal na kasulatan. Para sa mga matuwid ang tingin sa sarili, may mabagsik na babala si Juan na hindi sila dapat magtiwala sa kanilang pinanggagaling ng lahi para maligtas. Sa halip, dapat silang magsisi at patunayan muna sa kanilang mga buhay na talagang sila'y nagsisisi. Nandoon yun sa kasulat sa Matthew 3, verse 7 to 10. Ang mga tao sa panahon yun ay hindi pinagsasabihan ng mga puno ng relihiyon man o ng gobyerno gaya ng paraang ginagawa ni Juan. Kaya makabagong ebanghelismo ang sinasabi na ginawa ni Juan. Hindi lamang nagbabasa ng banal na kasulatan, kundi pinapaalala sa mga tao ang kanilang kakulangan, ang kanilang mga kasalanan, upang sa ngayon ay talagang mapagsisihan ito at maalala. Hindi naman sumasakit ang kalooban upang lumayo sa simbahan ang mga tao ito. Ngunit dahil sa pananampalataya, nakakatakot pang sabihin na may kasalanan ng tao ito, may mga kasalanan kayong nagawa sa iyo at sa Diyos, sa kapwa mo tao, ay kailangan sabihin yun, At gaya ni Juan, pwede din natin sabihin yan sa mga mahal natin sa buhay. At hindi siya natakot sabihin ito sa harap ng oposisyon ng mga nagtuturo ng banal na kasulatan ng mga Old Testament sa panahon yun. Ang pangkalahatang opinyon ng mga tao kay Juan ay isa siyang propeta ng Diyos. At marami ang maaaring pagpalagay na siya ang Mesiyas, nakapagkamalan na siya. Ngunit hindi ito ang kanyang intensyon dahil malinaw ang kanyang pananaw sa ipinagagawa sa kanyang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Si Juan ay isa lamang mensahero na isinugo ng Diyos para ipahayag ang katotohanan. Ang kanyang mensahe ay simple at direkta. Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating
ang kaharian ng langit. Alam niya na sa oras na lumitaw si Jesus, matatapos na ang kanyang gawain. Musa niyang ibibigay ang entablado kay Jesus na sinasabi dapat siyang maitaas at ako naman ay maibaba. Maaaring walang mas dakila pang halimbawa ng pagpapakumbaba na ating makikita sa nangyari sa pagbabautismo kay Jesus ni Juan. Dumating si Jesus mula sa Galilea para bautismohan si Juan sa ilog Jordan. Kinilala ni Juan na hindi na kailangang bautismohan ng bautismo ng pagsisisi ang walang kasalanang anak ng Diyos at tiyak na hindi siya karapat-dapat sa bautismo ng kanyang sariling tagapagligtas. Ngunit pinawi ni Jesus ang pagkabahala ni Juan sa kahilingan na bautismohan siya nito. Very righteous, sabi ni John the Baptist, hindi na kailangan ng bautismo. Ngunit ang sabot ng ating Panginoong Jesucristo para ganapin ang lahat ng katuwiran na nangangahulugan na nakikibahagi siya sa karanasan ng makasalanan na kanyang paghahandugan ng kanyang mismong sariling buhay upang sa gayon ay masiguro ang katuwiran para sa lahat. Sa kapakumbabaan, sumunod si Juan ang pumayag na bautismohan si Jesus. At habang umaahon si Jesus mula sa tubig, nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapos sa kanya. At ang isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan." Kalaunan, pinakulong nga ni Herodes si Juan Bautista. Inagaw ni Herodes ang dating asawa ng kanyang kapatid na si Felipe, na si Herodias. Buong tapang na pinagsabihan ni Juan si Herodes tungkol sa kanyang kasalanan at hindi ito nagustuhan ni Herodias. Habang nasa kulungan si Juan, narinig niya ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Na tila mga sandali ng pagdududa, o minsan nagdududa rin si Juan Bautista. Parang tayo din na tagapagdala ng mabuting balita. Minsan nagdududa tayo kung kakayanin ba natin ito. Ngunit sinugo ni Juan Bautista ang kanyang mga alagad para tanungin si Jesus kung tunay na siya nga ang Mesiyas. Sumagot si Jesus at sinabi sa mga lalaki na sabihin kay Juan kung ano ang kanilang nakita at narinig, na natutupad na ang propesiya. Hindi pinagsabihan ni Jesus si Juan, sa halip nagbigay siya dito ng mga ebidensya na siya ang ipinangakong Mesiyas. Pagkasabi nito, sinabi ni Jesus sa mga tao patungkol kay Juan na siya ang inulaang mensahero bago dumating ang Mesiyas. Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sinumang isinilang sa daigdig. Ngunit pinakahamak sa kaharian ang langit ay mas dakila kaysa sa kanya." Kaya huwag kayong malulungkot kung may panahon kayo na kayo ay nasa mababa ang inyong espiritu. Kayo ay malungkot dahil sa mga problema sa buhay, o kayo ay malungkot dahil hindi nyo manararating ang inyong mga pangarap. Tutulungan kayo ng Diyos. Kung talagang inihahambol natin ang ating sarili sa Kanya, sabi niya, magiging mas dakila tayo sa paningin ng Diyos. Kung pinakahamak ang tingin natin sa ating sarili, sapagkat nandyan siya at handang buksan ang durungawan ng langit ng pagpapala habang ikaw ay nagpapakumbaba, nagmamahal at nagbibigay ng iyong pagsisilbi sa Panginoon. Ang ministeryo ni Juan, gayon din ang kanyang buhay ay biglang natapos sa kamay ni Herodes. Sa hindi natanggap-tanggap na akto ng pag-ibig, inutos si Herodias sa kanyang anak na ipapatay si Juan. Isang gabi sa isang hapunan, sumayaw ang anak ng babae ni Herodias sa harap ng mga bisita at sa sobrang tuwa ni Herodes kaya na sinabi, "Hilingin mo sa akin ang anumang iyong maibigan at ibibigay ko." Yan. Noon, pagka doon ang galing yata yung paghari, pag sinabi ng hari, hindi mababali, di ba?
Kasi hari siya eh. Meron siyang isang salita. Sinangguni ng babae, tinanong sa kanyang ina, ano pong hihilingin ko? Abay, hilingin mo ang ulo ni Juan at ilagay sa plato. Kasi si Herodias na yung naiinis nung pinagsabihan siya sila ni Juan na mali ang kanilang ginagawa. Dapat ba si Herodes, noon pa man kay Juan, nalalaman niya na ito ay isang matuwid at banal na tao? O hindi lang kasi pwedeng takot ka lang. Hindi lang pwede kasi kilala mo lang. Kailangan may malalim kang pananampalataya, no? Sa isang Diyos na tagapagligtas. Kung nananampalataya ka sa sinabi ni Juan Bautista, hindi mo siya papatayin sana. Takot lang siya na patayin dahil ito'y matuwid, pero wala yung pananampalataya sa kanya sa sinasabi ni Juan Bautista tungkol sa Panginoon. Dahil nakakulong na si Juan, napakadali ng magpadala ng berdugo para pumunta nito ng ulo sa isang aktwal na pangyayari. Dahil ito ay isang malungkot at walang karangal at katapusan ng buhay ng isang tapat na lingkod ng Diyos. Ilang aral ang ating natutunan sa buhay ni Juan Bautista. Ang isang aral ay posible na ang buong pusong paniniwala kay Jesucristo. Alam ni Juan na darating ang Mesiyas. Naniwala siya ng buong puso at ginugol ang kanyang buong buhay sa paghahanda ng daan, no, ng Panginoon. At gayon pa rin naman ang inaasahan ng Diyos para sa atin. Kahit nga ito ay mas matanda sa iyo o ang mga taong sasabihan mo ay mas mataas ang katatayuan sa iyo, ayaw ng Diyos na mawawala iyon sa kanyang mga kamay. Bibigyan ka ng katalinuhan. Bibigyan ka ng kapakumbabaan upang maihatid mo ang balita patungo sa mga taong nangangailangan ito. Ngunit ang landas ng paghahanda ay hindi madali. Araw-araw ay humaharap si Juan Bautista sa mga taong nagdududa na hindi niya katulad ang sigasig para sa darating na Mesiyas. Minsan na sinasabi ko na the end is coming near. Nararamdaman natin yun sa mga bagay na nangyayari sa atin. May mga bagyo na daraan, nakakaiba sa bagyo, katulad ng unang panahon. No? May mga gera, may mga ipinupulong ang mundo ito tungkol sa pagkakaalit-alit, no? Sa pagkakagalit-galit. Pero sabi ko, huwag lang matatakot. Umpisa pa lamang ang mga ito. Ang meron sana sa iyo ay courage, no? Upang ipahayag ang mabuting balita. Kahit na ang kahahantungan nga ito, kung minsan, katulad ni Juan Bautista, ay kamatayan. Kung minsan ay hindi kamatayan ng katawan, kundi kamatayan ng pagkatao, no? Pag sinabihan mo ang ibang tao, lalo na ang ibang malalapit sa atin ang tungkol sa mga kamalian sa kanilang buhay, mauna pang sisigaw sa iyo yan. Mauna pang magagalit sa iyo kaysa makinig. Pero ang panalangin na lamang natin ay magkaroon sila ng refleksyon mula doon sa mga bagay na sinabi natin sa kanila na nakakasira sa kanilang buhay. No? Sa ilalim ng mabigat na pagtatanong ng mga Pariseo, binahagi ni Juan ang kanyang paniniwala. Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang taong hindi niyo nakilala. Dumating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako naging karapat-dapat na magnalag ng tali ng kanyang sandalyas. Nakita niyo yung pananampalataya ni Juan, buong sigasig, buong kapapakumbabaang loob, sumampalataya si Juan kay Kristo at ang kanyang malaking pananampalataya ay nakapanitili sa kanyang landas hanggang dumating sa araw na maaari niyang sabihin nang makita niyang dumarating si Jesus. Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Bilang mga mananampalataya, maaari din tayo magtaglay ng ganitong pananampalataya. Amen po ba yun? Habang mahirap na malaman ng tiyak kung ano ang nararamdaman ni Juan,
habang siya ay nakakulong, hindi natin nakita, sigulat lang sa banal na kasulatan. Tiyak naranasan din niya yung magduda sa panahon yun ng kanyang pakikibaka sa buhay nito. Ngunit nagpadala si Juan ng mensahero kay Jesus sa pagnanais na matiyak ang katotohanan bilang mga Kristiyano. Tiyak na daraan ang pagsubok sa ating pananampalataya. At alinman sa dalawa, maaaring manghihina tayo sa pananampalataya na gaya ng Juan, o kakapit tayo kay Kristo. Hahanapin ang katotohanan at tatayong matatag para sa ating pananampalataya hanggang wakas. Anumang iyong sinusuong, anumang iyong ministeryo, nasa gobyerno ka, nasa tindahan ka, nasa opisina ka, no, bibigyan ka ng katagumpayan ng Panginoon. Gaya ni Juan, no? Kahit minsan manghina yung pananampalataya natin, kapit tayo kay Kristo. Hanapin natin ang katotohanan na tayong matatag para sa ating pananampalataya hanggang wakas. Ang buhay ni Juan ay isang halimbawa sa atin kung papaano natin seseryosohin ang ating buhay bilang mga Kristiyano. Ang tawag sa atin sa ministeryo, anumang uri ng ministeryo yun, no? Maaring doktor din. Nabuhay si Juan sa pagpapakilala sa Panginoong Jesucristo sa iba. Nakatuon ang kanyang pansin sa misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Hindi nakatuon kay Herodes, hindi nakatuon kay Herodias, o anumang posisyon na meron dyan. Alam ni Juan ang kahalagahan ng pagsisisi sa mga kasalanan upang makapamuhay ng isang banal at matuwid na buhay. Bilang isang lingkod ng Diyos, hindi rin siya natakot na sabihin ang katotohanan kahit mangangahulugan pa iyon ng direktang pagsaway sa mga taong namumuhay sa kasalanan at kasinungalingan na gaya ni Herodes at ng mga Pariseo. Nagkatiwalaan si Juan ng isang natatanging ministeryo. Ngunit tayo din naman ay tinawag para ibahagi sa iba ang katotohanan patungkol kay Jesus. Magpakatibay po kayo, magpakatatag po kayo. Kahit kung minsan ay may buha o may sakit ng puso na parang hinihiwa, nandyan po ang ating Panginoon. Maaari natin gawin ang halimbawa ng banal na kasulatan. Ang tapat at masunuring pagtitiwala ni Juan sa Diyos habang tayo'y nabubuhay, nagpapahayag ng kanyang katotohanan sa lahat ng pangyayari sa ating buhay sa pahintulot ng Diyos. Sabi nga sa awit, "Oh Jesus, I have promised to serve thee to the end. Lord, be forever near me, my master and my friend." Manalangin tayo. Tunay nga po, Diyos, ang kalakasan mo ang aming hinihiling. Sa oras na sinusubok ang bawat pananampalataya, anong kayo ng Panginoon na kami ay sumangga sa iyong bibig? Bigyan mo kami ng katapangan upang maihayag ito. Bigyan mo kami ng malakas at kalaliman ng pananampalataya na hindi natin makita, Panginoon, ang mga Herodes at Herodias sa buhay na ito, kundi makita namin ang tuwiran at maging masaya kami sa paglilingkod kahit kung minsan kami po ay nasasaktan. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, heal your church spiritually, Lord God, materially, Lord God. All the people that you've given under the care of the church, Lord God, you will bless them mightily and give them strength, Lord God, to do their mission,
Give generously to Him, and do so without a grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work, and in everything you put your hand to. Let us now leave our offering to God.
and may you bless us now as we depart from each other. We have heard your word from your servant, which will lead and guide us on our way. Let your will be done right within us as we live our lives in your spirit. Let your love be seen in our serving. May our lives be a blessing. And may we be a blessing to others, that they too may be blessed. May we be help to the needy, giving comfort to the sad and the lonely. Give us strength to fight for the oppressed and the helpless. Let your justice roll down like waters through our lives. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, do the things that are noble in the midst of lies and deception. Let the life of Jesus, our Savior, be seen in our loving. Amen.